The Lord be with you. And also with you. The proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, "No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds in the sky. They do not sow or reap. They gather nothing into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not more important than they? Can any of you, by worrying, add a single moment to your lifespan? Why are you anxious about clothes? Learn from the way the wildflowers grow. They do not work or spin. But I tell you that not even Solomon in all his splendor was clothed like one of them. If God so clothes the grass of the field, which grows today and is thrown into the oven tomorrow, will he not much more provide for you, O you of little faith? So do not worry and say, what are we to eat? Or what are we to drink? Or what are we to wear? All these things the pagan seek. Your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you besides. Do not worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. Sufficient for a day is its own evil." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Brother Boss Sanchez, para sa akin, ay isang taong pwedeng hangaan. An ordinary layman, but you know what? He has won being one of the 10 most outstanding young men of the Philippines. He has gathered prizes left and right and won awards for having written so well, pati na sa Catholic Mass Media Awards. Now, may pinanghahawakan po siyang 10 corporations, all of them successful in the work of evangelization. Minsay napakinggan ko siya at kami din naman minsay nag-usap na dalawa lang nang kami kumain ng isang nag-breakfast, nag-lunch ata kaming dalawa lang kami at nag-usap kami. And he was sharing a few things which I think I may have shared with you, but it's worth repeating today. Ang sabi niya, Father Mar, 10 corporations at sa awa ng Diyos, they're all doing very well. Now, di katulad noon, money is the least of our problems. Pero Father, nami-miss ko yung mga unang araw nung kami walang pera. Sabi ko, bakit naman? Kung ang hangad mo ngayon maging successful, totoo for the work of the Lord, why go back to the times when wala kayong pera? Ang sagot niya simple, kasi Father Mar, nung mga unang araw na wala kaming pera at hindi namin alam kung saan manggagaling ang funds, isang bagay lang ang aming alam. Darating ang pera, hindi lang namin alam kung saan manggagaling. And it was more thrilling nung panahong iyon because we were taught to understand na pag ang isang project ay inumpisahan mo sa Panginoon, money should not be your number one worry. Alam niyo po, ayon sa mga banal, insulto sa Panginoon na pag ikay umumpisa ng project, nang itatanong mo, may pera pa ba? O may pera na ba? O itanong mo na, may personal ba? May mga tao pa? At itanong na, may kakayahan ba tayo? You know what? Ang dapat palang itanong, and this is the story of all the saints, is never to begin any project by asking, may pera ba? Kaya ba natin? May kakayahan ba tayo? May mga personnel ba? Ang number one na dapat itanong, etong project na to, gusto ba niya? Pag sinabi at naalaman nyo, pinagdasal nyo, nag-discern kayo na eto gusto niya,
move forward, it would be to insult this God, to ask and worry about pera. Si Brother Bong, sabi niya, kaya ko sinabing more thrilling yon, kasi talagang makikita mong gumagalaw si Lord. At the moment na parang walang-wala ng pera, God touches a heart, moves persons, and they come as instruments of His telling you, andito ako para sa iyo. Sabi niya, it was beautiful in the beginning because we were seeing miracles left and right of how God will provide for His people. To worry is a part ng buhay ng tao. No? We begin to ask, ano bang mangyayari? You know, worry is something that tells us we are not in control. Ganun lang naman yun eh. Pag nag-worry, ibig sabihin hindi ka in control. Katulad yan, sana bukas ako'y paalis na kasama ang isang grupo papuntang Egypt, Jordan at Israel. Ito'y matagal naming pinlano until we decided i-cancel. Kasi ang sabi ng mga kasama ko, Father, nagkakagulo na sa Egypt. Ang Jordan at ang Israel, land travel lang yan. Father, ang Syria, malapit-lapit na roon. Father, tutuloy ba natin? Sabi ko, siguro pwede. Father, pag tayo'y lumakad, can you guarantee that we will be safe? Ano sagot ni Father Marie? I-cancel na natin. Hindi naman ako Diyos to be in total control. Mahirap din namang sabihin, everything is going to be okay. Kasama sa buhay natin is to say, we are not sure about the future. We are uncertain. We cannot be in total control. It is for this reason that the Lord tells us today, do not worry. But why do people worry? Kasi why do people worry? Kasi sometimes, masyado nating inaatupag ang lahat. Gusto nating kontrolin, gustong plantsahin ang bawat bagay. Lahat tayo nakatingin sa detalye. Sometimes, sabi nga nila, we bite off more than we can chew. Pati hindi natin dapat pinakikialaman natin. No? And then, in the end, when we suddenly realize, hindi na natin kayang pangawakan lahat ito, that is when worry comes in. Walang problema sa konting worry. Ang problema is when the worry becomes anxiety. And we worry too much, it becomes a burden to us. Alam nyo, the funny thing about worry is that it is useless. Yung sobrang anxiety in the end does not solve the problem. In fact, it becomes counterproductive. In fact, makaka-nervous breakdown yun. Na gusto mong kontrolin, hindi mo naman talagang kayang kontrolin. Things sometimes do not go our way. Things sometimes have to be left to the Lord. There are moments na may mga bagay na talagang wala tayong magagawa. But God wants it that way para makita niya na pwede siyang pumasok pa sa eksena ng ating buhay. Pakinggan niyo mabuti ito. Pag sobrang in control ka, si Lord hindi na makaka-eksena sa buhay mo. Give space to God for the things you cannot be in control. And as Brother Bob Sanchez tells us, that is when you will see the miracles begin to happen. Diba, ang isa sa mga bayan nakakainis ay ang bayan ng Israel. Nang dinesisyon ng Panginoon na tawagin si Moses, Moses, nakikita ko yung hirap ng aking sambayanan. Di ko na gusto. Kaya Moses, set them free from the hands of Pharaoh. Si Moses naman, ang unang tanong, Lord, ako? Utal ako. Totoo. Si Moses ay hindi masyadong makapagsalita. Utal siya. But the Lord said, I want you. Go to Pharaoh. Harapin mo. At nang hinarap niya si Pharaoh at sinabing, yung libo-libong mga Israelitang naging alipin nyo ng napakatagal, set them free. Anong sasabihin ni Pharaoh? Di siyempre, kung ako si Pharaoh, sasagot ko, ano ka swerte? No way. And then, what did the Lord do? Para ipakita ang kanyang kakayahan, He set plagues upon Egypt. And before the eyes of His people Israel, they saw kung paano biglang dumami ang mga palaka, kung paano nagkaroon ng hailstorm and fire from heaven,
Kung paano nakita niya yung buong Nile, ang ilog ng Nile turned into blood. Kung paano nagkaroon ng mga pestilence, kung paano pinatay ang mga firstborn ng Egypt. And when the Israelites were set free at hinabol sila, they saw the wonders God can do. Anong ginawa niya? He opened the Red Sea to let them pass through. Sobrang kababalaghan. Sa kabila nito, talagang matitigas ang ulo. God has done all these for them, yet they could not believe that God can provide for their needs. Bakit? Nang nasa disyerto na sila, ano nangyari? Abay di syempre hirap sila doon. Nag-umpisa na magrereklamo. Ayan, pinalaya nga tayo. Mamamatay naman pala tayo ng gutom rito. Wala tayong makakain. Mabuti pa doon. Totoo, tayo yung mga alipin, pero nakakakain tayo kahit paano. That was insulting to God. After doing all of these kababalaghan, pababayaan ba niyang mamamatay ang kanyang sambayanan? That was very insulting. When God tells you, eto na ang gusto niyo, nakapag-share na kayo, move forward. Hindi ko na kayo pababayaan. And along the way, miracles will happen. And so what happened? Pinagbigyan pa rin. Kinaumagahan, nang gumising sila, punong-puno ng puti yung lupa. Hindi nila maintindihan kung ano yun. And so lahat nagtatanong, manha, nang ibig sabihin, ano to? And then they were instructed, kunin nyo, lagyan nyo ng konting oil, lagyan nyo ng konting tubig. Ayun, ang labas, pancakes. And so every day, may pancakes sila. Ayun ang instruction, kunin lamang ninyo ang inyong makakain. Pero sa isang nagdududa, sa isang gustong palaging in control, sa isang iniisip ay yung, naku, ano mangyari kaya pag bukas biglang hindi dumating yung mga yan, di gutom uli. Precisely because they doubted their God, that He will provide for their daily needs. Anong ginawa ng iba? Pasikretong kumuha ng mas marami pa. Para bukas, pag hindi dumating yung mga yan, meron kami. God had to teach them a lesson. Lahat ng kinuhang sobra na hindi kinain, kinaumagahan, panis. Panis. Bakit? God had to tell them, naman, hanggang doon ba? I told you, I will provide. To insult me by gathering and putting your security doon sa bagay at hindi sa akin. That insults my greatness. My dear friends, brothers and sisters, today the Lord is telling us, live in the present moment. Do what you can and needs to be done now. Yung kaya nyo lang. The future is in my hands. Cross the bridge when you are there. And know that I am going to be with you. Kaya po, maganda sa araw na ito, basahin muli ang Psalm 127 at kung ano ang nilalaman nito. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, in vain does the guard keep vigil. Kahit magbantay man, yung